Isang mapagpalang araw sa ating mga tagigenyo. Naririto na naman po tayo muli sa panibagong episode ng Comelec Sipag Taguig Podcast. Ako po si Sir Alvin Paulo Nolasco. At ako naman po, ang iyong butihing lingkod, Sir Marlon Ojerio. Sa ngayong araw po, tatalakayin po natin ang isang patungkol po sa isang napakahalagang dokumento na nakukuha po dito sa ating tanggapan. At ito po ang voter certification. Sir Marlon, pwede bang malaman ano nga ba ang voter certificate? Sir Alvin, ang voter certification po ay isang dokumento na nagpapatunay sa isang tao na siya ay isang lehitimong rehistradong botante ng isang lungsod, munisipalidad o ng ating buong bansa. So, Sir Alvin, paano nga ba i-verify ang voters registration record at ano nga ba ang voters registration record na ito? Sir Marlon, unang-una magkaiba ang voter registration record sa voter certificate. Ang voter registration record, ito yung fini-fill outan ng ating mga botante or aplikante kapag sila ay nagpaparehistro. Yun yung tinatawag nating VRR. Ang voter certification naman ay ito ang ibinibigay sa mga lehitimong rehistradong botante ng isang lugar kapag siya ay aprobado na. Ibig sabihin kapag siya ay registered voter na. Doon pa lang makakakuha ng voter certificate. Ngayon, paano ba ma-verify? So, unang-una, kailangan magpunta sa ating opisina dito sa Comelec Taguig or sa opisina ng mga election officers sa kanilang mga lugar. So, pwede rin silang kumontak sa ating mga Facebook page or even yung sa kanilang mga contact numbers and even sa mga email address ng bawat office of the election officer. So, Sir Alvin, may isa po tayong katanungan. Kailan pwedeng kumuha ng voter certificate pagkatapos magparehistro ng isang individual? Okay, Sir Marlon, ito, kakatapos lang ng ating Comelec voter registration. Ito ay nagtapos nitong May 18, 2026. So, para sa kaalaman din po ng ating mga manonood, lahat po ng mga nagparehistro mula April 1, 2026 hanggang May 18, 2026, ito ay subject for approval ng ating ERB. So, ang ating ERB, actually, ito ay nagaganap ngayon, Sir Marlon. Ito ay mula June 1 hanggang June 5 dito sa ating opisina. Kung sila ay gusto nang kumuha, kung sila ay kakaparehistro lang, maaari silang kumuha dito sa ating opisina at magbibigay tayo ng temporary voter certificate para sa kanila. So, ayun, just to clarify lang, Sir Marlon, no? So, ang voter certification natin or voter certificate ay may bayad dati. Ito ay nagkakahalagang 75 pesos. Pero starting nga ng February 12, 2024, kasabay ng anunsyo ng ating Comelec main office sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia, ito ay ginawang libre. Kasabay nga po na every February 12, ito ay tinatawag na National Voters Day. So, yan is para ma-encourage ang ating mga botante na gamitin ang kanilang karapatan. At kung meron man silang kukuhanin na dokumento, just like the voter certificate, ito ay binibigay ng libre ng ating komisyon. Hindi lamang dito sa ating opisina, kundi sa lahat ng opisina ng mga office of the election officer at even sa main office natin, libre din po. Also, sa mga vulnerable sectors din natin, Sir Marlon, kagaya ng mga PWD, senior citizens, and mga buntis, prioridad silang makakuha ng mga ng mga dokumentong ito at ito ay libre din, Sir Marlon. Tama, Sir Alvin. So, Sir Alvin, isa sa mga katanungan pa ng ating mga mamamayan ng lungsod ng Taguig ay kailan pwedeng kumuha ng voter certification pagkatapos magparehistro ng isang individual? Okay, Sir Marlon, no? Napakagandang katanungan yan. So, kasi kakatapos lang ng ating voter registration dito sa Comelec Taguig. Ito ay naganap noong May 18, 2026. So, sa mga nagparehistro mula April 1, 2026 hanggang May 18, 2026, sila ay pwede nang makakuha ng temporary voter certificate.
Bakit? Bakit sinabing temporary? Kasi ito ay subject for approval pa ng ating ERB or ng Election Registration Board. So, ibig sabihin, actually, yun nga po pala, Sir Marlon, ito ay nagaganap ngayon. So, mula June 1 hanggang June 5, dito nagaganap yung pag-approve ng lahat ng mga aplikasyon na ginawa mula April 1 hanggang May 18, 2026. Ngayon, kailan ba? After ba ng ERB, pwede na ba sila makakuha? Hindi pa, Sir Marlon, kasi gagawa pa ho tayo ng consolidation natin dyan. At it will take 2 to 3 weeks para sila ay makakuha na. So, kung gusto naman nila, just to verify lang din, again, kagaya ng sinabi natin kanina, kung gusto nilang malaman kung sila ba ay aprobado na or hindi, pwede silang kumontak sa ating Facebook page ng Comelec Taguig. Ito po yung Comelec Taguig city account page, or pwede rin silang tumawag sa ating telepono at pwede rin silang mag-email just to verify kung sila ba ay aprobado na at kung pwede na silang kumuha ng voter certificate dito sa ating opisina. So maraming salamat, Sir Alvin. Maliwanag po yun sa ating mga kababayan, ano po, kung paano at kailan pwedeng kumuha ng certificate, voter certificate sa ating tanggapan. Okay, Sir Marlon, no, maraming nagtatanong, anong araw ba pwedeng kumuha ng voter certificate at anong oras din pwede silang pumunta dito sa ating opisina? Okay, Sir Alvin, ang lahat po ng mamamayan ng Lungsod ng Taguig ay maaari pumunta sa ating tanggapan at kumuha ng voter certification sa araw ng Martes hanggang Biyernes sa oras po ng alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ang original po ng pagkuha nito ay nagsisimula po ng Lunes hanggang Biyernes. Dahilan po sa anunsyo ng ating chairman, naka-work from home po ang ating tanggapan ng Lunes, kung kaya Martes hanggang Biyernes lamang po ito pwedeng kuhanin. May anunsyo din po ang main office na bibigay po tayo, Sir Alvin, ng voter certification sa araw ng Sabado. Bagamat ito po ay aming wala pa hong pinanghahawakang dokumento ang ating tanggapan, memorandum or resolution, na ipapatupad na po ito. Kaya ang tabay lamang po kayo kung sakali man po na ipatupad na ang pagkuha ng voter certification sa araw ng Sabado. Sir Marlon, may mga nagtatanong din, or even meron din tayong experience, may cut-off ba ang pagkuha ng voter certificate? Sir Alvin, ang ating tanggapan ay hindi gumagamit ng cut-off. Ito po ay nakadepende sa bilang ng dami ng kumukuha ng voter certification. Basta tayo po ay hanggang alas 5 ng hapon ang pag-release po o pagbibigay ng voter certification. At karagdagan lamang po ang ating mga vulnerable sector, ang ating senior citizen, ang ating mga PWDs at yung mga buntis po nating kababayan, may sarili po silang linya dahil unang-una, sabi nga natin, prioridad po natin ang ating mga kababayan na may mga kapansanan, ang ating mga lolo't lola, syempre yung ating mga nagdadalang. Ayan, so napakaliwanag, no? Kailangan lang nilang magpunta dito sa ating opisina. Tama po. Para sila ay kumuha. So, nasabi na po ni Sir Marlon yung mga araw at oras kung kailan kayo pwedeng pumunta para kumuha ng voter certificate. Okay, Sir Marlon, nandito na tayo sa pinakahuling katanungan dito sa ating podcast, no? So, paano nga ba, or pwede pa bang kumuha ng voter's ID? Sir Alvin, ang sagot po natin dyan ay hindi na, no? Mula po noong 2012, inihinto na po ang paglalathala o printing of IDs po natin at ganun din po ang pagbabahagi or distributions ng ating mga ID. Ito po ay sa kadahilanan na naaprubahan na po ang ating national ID system po natin sa ating bansa. Yan. And so, napakaliwanag, wala na. So, talaga ang makukuha na lang nila dito sa ating opisina ay yung voter certification. Tama po kayo, Sir Alvin. Karagdagan po, lagi natin na-encounter dito sa ating tanggapan, kung saan daw, paano daw kumuha ng PSA o yung national ID natin, Sir Alvin. Sir, saan nga ba ito makukuha? Ayan, kagaya na sinabi mo na nga, Sir Marlon. So, yung national ID, yan ay ina-apply sa Philippine Statistics Authority or PSA at hindi ho dito sa opisina ho natin sa Comelec. So marami kasing nagtatanong, pwede ba kaming makakuha ng national ID coming from Comelec? So hindi na po.
So, ito po ay nanggagaling din sa Philippine Statistics Authority or PSA at ito ay dinideliver sa ating mga bahay o yung mga registered address na ibinigay natin sa kanila nung tayo ay nag-apply ng national ID. Ayun. So, maliwanag po yun. Hindi po sa aming tanggapan ang national ID. Sir Alvin, isa pa sa mga katanungan na nai-encounter natin sa ating mga kababayan. Tinatanong nila kung may expiration nga ba ang ating voter certification at saan ba ito pwedeng gamitin? Ayan, Sir Marlon, no? Talaga experience natin yan dito sa ating opisina. Ang daming nagtatanong yan kung kailan ba daw yung expiration date ng voter certificate pag sila ay kumuha nito. Unang-una, ang voter certificate natin ay walang expiration po or yung period of validity nito. Ngunit, doon sa voter certificate, nakikita kung kailan siya kinuha. Just for example, today is June 3, 2026. Nakalagay doon sa pinakababa, issued on this day, na nakalagay June 3, 2026. So, ang paggamit naman nito ay depende doon sa transaction na gagawin nila kung saan mang ahensya ng gobyerno, just like for example, sa DFA or sa PSA nila gagamitin, or even sa mga benepisyo na nakukuha dito sa ating lungsod, especially yung sa ating scholarship or even yung sa mga DSWD, humihingi ng mga assistance for burial and medical. So yan, Sir Marlon. So nakadepende doon sa kung saang ahensya gagamitin or yung kanilang voter certificate. So, dito po nagtatapos ang aming talakayan, ang maikling talakayan ng aming podcast. At sa muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At ayan, patuloy po ninyong abangan yung ating mga susunod na episodes dito sa ating Comelec Sipag Taguig Podcast. So, ito ay mapapanood sa TikTok and even sa ating Facebook page and even sa YouTube. So, ito po ay patuloy niyo po kaming suportahan dito sa ating podcast na ito because dito maraming mga impormasyon na kinakailangang malaman ng ating mga kababayan na kung saan ito yung mga usual questions na tinatanong nila. Napakaganda na sa Comelec na nanggagaling yung mga kasagutan, hindi sa kung saan mang mga lugar. Tama. Or kung sino mang tao ang nagbibigay sa kanila nito. Kaya yun, kung meron pa kayong mga katanungan, maaari ho kayong magpunta dito sa aming opisina. Again, dito po kami sa Vesta Mall Parking Building, Camellia Road, Tuktukan, Taguig City. And also, pwede rin ho kayong mag-follow sa aming Facebook page, Comelec Taguig City account page. And pwede rin ho kayong kumontak sa aming contact number dito sa opisina. Ifo-flash na lang po namin sa mga screens yung contact number and also yung ating email address. Pwede rin ho silang mag-email kapag meron din ho silang mga katanungan. So again, maraming salamat sa ating mga katoks or sa ating mga tagigenyo na patuloy na sumusubaybay sa ating Comelec Taguig City podcast. Muli ako si Sir Marlon Ojeo. Ako rin po si Sir Alvin Paulo Nolasco at Tara, usap tayo.